Luto na ang kebab. Oo, ayan na. Hindi mukhang kebab lang, pero mga, ano ba to, hexagon na yun na, sa kakasabi lang natin. Moscow Prio pick para sa, I think this is XYG side. XYG tsaka Edith, isa rin to sa mga masasabi kong sleeper pick ngayon, no? Yung Edith. Yeah. Dahil napakalakas nito sa roam at pati na rin sa XP lane. Flex talaga pero may Luyi kasi ang Falcons, no? Yeah. Yung nakakatakot eh. Alam naman natin na pag Falcons AP Bren ang naglalaro, Matic dapat tanggal ang chip, tanggal ang Luyi, but this time nakalusot, so we can expect Falcons AP Bren. Malay mo, ma-early game nila to with their unbelievable plays coming in from Kapitan Few. Wow. Sa mga biglang dumating na hero ngayong season niya na yung Luyi. First pick though, ibig sabihin, ang isang strength kasi si side ng Falcons AP Bren, masasabi natin sila mismo aminado, di sila mechanically ganong kagaling para sa kanila, but their macro is so great. Talagang malupit, and with the help of this Luyi, makakatulong pagdating sa mga rotations. At masasabi ko, no, medyo El Clasico naman ang lineup dito ng XYG. May crowd control ka, may tatake ka sa harap. You have the Vexana na maganda in terms of crowd control din. Pati na rin yung masasabi natin na debuff stacking. Kung saan kung naka-glowing wand na ang isang Vexana ay napakalala ng damage na pwedeng ibato ng Eternal Guard. Oh, diba? Basing sa lineup, parang para sa akin itong side ng XYG nakakuha nung mas mid-game snowball na kasi yung Moscow para sa akin mataas ang advantage pagdating sa Roger kapag medyo hindi mo kabisado yung cooldown mo on the Roger kasi blink lang yan eh. Kaso ang problema, flex pa rin kasi yung Roger. Kung babalikan mo yung stats ng wildcard, mas malakas ngayon ng Roger actually sa jungle. Great. Interesting yan hindi rin talaga natin alam dahil at this point, comfort pick din ni Super Marco during the playoffs of Season 13 ang Roger Gold Lane. Kaya naman ang tanong dito ay nakapag-practice ba si Kyle TZ sa isang Roger jungle o kaya ibabalik ba nila sa Gold Lane nito? Last two bans, mukhang tatanggalin ang signature Fanny ni Kyle TZ this time around. Ready pa rin yung XYG dito na itong Roger ay possible gold. Pero hindi nga din natin pwedeng ibaliwalain na pwedeng maging jungle to onto Kyle. But the thing here though, para sa stats ng Falcons AP Bren, siguro 2 out of 10 game. Actually gusto ko lang sabihin, ayoko na madalas natatalo sila kapag naka-assassin jungle sila last season. Nawawala yung para bang late game kunat na kailangan nilang kumil, and tingnan natin kung i-a-adjust pa rin ba nila to. Kasi ayun Assassins pa rin ang binaban ng XYG. Jungle pa rin. Tinututukan si Kyle. Iba talaga kasi si Kyle TZ. Masasabi natin na kung Assassins sa usapan, Kyrie nasa harapan of course. Alam natin si Kyrie isa sa mga batikan na assassin main, pero hindi malayo eh. I would say at some or certain heroes ay lamang pa nga si Kyle TZ against Kyrie. Pero mukhang tatanggalin na ang Yuzong in the XP lane. One of the most powerful picks as well in this current meta. Yung Terizla tournament na to mababaliw ako kung biglang roam Terizla to dahil ang tagal na natin hindi nakikita yon. Speaking of roam, for XYG actually, God Young, they can actually flex the Edith pa rin kay KLVJ onto the XP lane, pero okay. Ninakaw na yung Nolan. Ayan. So kung mag-a-assassin ka dito sa F-Cap, ang natitira na lang Julian siguro, or ilalabas ba ang Lancelot? We're gonna see a Lancelot, you know? Meron pa nga tayong mga ibang picks katulad na lamang ng D-Roth jungle. Kung sakaling gusto nilang makita yun. Because the thing with Luyi is medyo kailangan mo talaga ng early game damage. Yung kaya agad pumalag para maabuso mo ang teleport o yung tinatawag nating diversion play. Last pick para sa side ng XYG. Naghahanap pa rin sila ng possible XP lane or roamer. Depende kung nasaan yung Edith. Julian nga. Okay, Julian. Okay. Lumakas ng Julian na to. Maging sa Snapdragon ito din yung maging sa mga ibang tournaments na nakikita ko na outside MPL, ito yung nagiging staple na jungle because of the burst na meron din, and I think because of the updates din meron na nakita natin. So I think this is a great option pagdating sa kung uhulihin yung Vexana at uhulihin din yung Moscow, and together with the Luyi, napakakate yung TP. At the same time, walang pang hard lockdown dito yung XYG. If ever man maging roamer etong si Edith, doon lang talaga sila makakaasa eh. They really have to burst down etong si Julian to with the Nolan. Skypiercer Matic, kinakailangan mo masulit yan just to delay F-Cap's power spike, especially they have the Roger.
They're gonna win obviously the early to the mid game. And knowing XYG kasi, medyo nahihirapan sila when it comes towards the late game. Kahit si Long ay known for being a late game hero. Oh, at napakaganda nga talaga ng two compositions na nakikita natin dito. Balanse ang kanilang early game all the way to the late game. Labanan na lang talaga kung sino ang mas magaling pumindot. Muli kami ang inyong panel. Ibabato na namin kayo sa aming casters, Shantel and OSX. Kayo na to. Dahil ang unang laban natin ngayon ay ang Falcons AP Bren versus XYG. Unang laban sa MSC, Ate Shantel. Oo nga, tsaka parang sinabi natin na talagang pinaghandaan din ng ating mga hosts ngayon yung ating pinaka-tournament para sumakto siya dun sa storyline natin na simula ng kampanya. Dahil kampanya din doon ng tagumpay ng lahat ng mga manlalaro, ng lahat ng mga sabihin na nating nakatutok sa esports and for Falcons AP Bren and XYG talagang napaka-importante dahil yung natin, yung score system natin, yung bracketing natin, parang sa lahat ng mga susunod ng araw, kailangan manalo talaga sila. At every point counts talaga dahil kailangan mo talagang ipunin. Dahil kung nakikita natin yung keys ng bawat teams ay merong personalized key ng championship ay napakaganda din kung itutuloy-tuloy mo yung laban. Now going back in the first minutes of this game, nakita natin na si Long nakuha nila ang kanilang signature, pick na Moskov that he is really known for this hero. At nabanggit din ng mga panel na mostly ang XYG ay pwede maging momentum-based sa kanilang composition. Oh, so parang importante dito na magawa nila yung rotation na they have in mind. And as much as possible, ngayon na pag-usapan natin si XYG, isa din sila sa mga team, tama ba, na parang may point na akala mo lugi sila, pero biglang lalamang. Sa dulo parang more on a comeback. Yes, it's more of a momentum-based 50-50 hit or miss. Pero ang naging kampante yung XYG dahil nga nakuha nila ang posisyon ng second pick. Yung team na to ay mostly a counter pick team kung saan mas nagkakaroon sila ng mataas na win rate to counter this team. And this is not a joke dahil ang kalaban nila ang two-time world champions, ang Falcons AP Bren. So kung ako ang team na to, kailangan ko talaga mag-prepare. Oo, talagang kailangan yung pag-aralan kung paano maglaro ang Falcons AP Bren, ang ating mga kabayan. At makikita natin ngayon actually para sa ating laban, no contest para dito sa XYG. Sa ating unang pag-uong, meron nga lang doon na pag-silip galing kay Godyang, pero mukhang hindi na nga talaga makakasilip dito ang side ng XYG. Maganda ang nangyayari ngayon para sa Falcons AP Bren. Falcons AP Bren getting the first objective of the game. Kyle TZ now going back to the gold lane. Alam natin kung paano nga nabanggit ng ating panel, Super Marco, na isang bulletproof na gold laner. Yeah. And for how many games he wanted to keep that streak. Pero nga ngayon katapatin na si Long rather, which is the star player din ng XYG. So dito pa lang, nakuha nila kanilang signature picks na kailangan nila ng space para ma-activate din si Long. Oo, kailangan talaga nila dito as much as possible. Parang hindi ipakita kung paano talaga yung pinaka-plano nila. Dahil parang on a normal day, parang given na, mamaya sa gold layer niya, aasa, parang focus tayo sa gold layer. Kailangan sila yung talagang hindi magbigay na opportunity doon sa kalaban na team para talagang magbigay dito ng momentum para sa ating laban. So 3 minutes pa lang naman OSX sa ating laro. Hindi pa ganun ka-intense ang aksyon para dito sa dalawang koponan. Again, itong dalawa ay medyo nagkakapaan muna talaga yata kung paano lang kukontra niya isa't isa, pero merong flicker dito at set up play para dito sa side ng Falcons AP Bren. First blood mapupunta kay Kyle TZ. The counter and looking at the Imperial Guard na ginamit nga nila doon just for a way to push it na hindi makalapit ang Falcons AP Bren. So looking at the EXP, nabanggit mo yung mga minuto ng laban na to. Ahead si Kyle TZ, at kung ikaw ay isang Julian, kailangan mo ng magic items. And looking at the build right now, inuna muna na yung magic shoes, and maybe slowly baka pwede na siya umuna sa Starleaf Sight or the Feather of Heaven. Kasi kung mga Julian, especially mga users ngayon ng Julian, importante talaga yung mga magic items talaga. Oy, may portal na pwede mangyari kay Louis. It's a real diversion play. Kaya naman merong pagkakuha doon sa may top lane. Super Marco with a kill, and Falcons AP Bren is at 2-0 para dito sa ating laban. So parang nakikita natin dito sa XYG, parang medyo
paano ba? Parang matagal yata ang kanilang pick up sa ginagawa sa kanilang kalaban nila. Good thing na na-observe mo yan, no? Kasi ang Falcons AP Bren ngayon, dahil ang ginagawa ni Few, he's freely rotating even in the Goldie na ginamit niya yung diversion doon, mainly because of the vision na binibigay kay Old Gwen. As nabanggit ka na ex ni Ate Chantel about Ate Chantel about XYG, medyo nahihirapan sila kumuha ng vision dahil sobrang kontrolado ni Ogwen at mismo din ni Few ang mismong river papunta doon sa gold lane. Oh, so parang kailangan pala dito ng XYG, kontrahin nila si Master Ogwen. Kailangan may tumapat dito kay Master Ogwen. Ang inaabangan ko din dito, OSX, kung paano ba talaga yung tapatan na KelVJ tsaka FlapTZ, parang hindi pa masyadong parang mamaya pa yata natin sila makikita. Oo nga, ito tama nga din sinabi ni Manjin, ni Umi, tapos ni Ingan din na we've never seen KelVJ on the EXP. We know he must differ. Teka lang, may laban na mangyayari sa taas. Ito na yung sinasabi natin, meron pang Eternal Guard doon sa moment na yun. Napakagandang set up play para sa Falcons AP Bren. Dalawang kill agad para ito kay Super Marco at isama pa yung Torre 4-0 OSX dito sa laro natin. Ogwen with the initiation play, implosions at sobrang gandang tulak doon. Falcons AP Bren naka-utilize din ng mismong coverage kung paano matrap doon ng XYG dahil nga kailangan nila kumuha ng damage. Dito pa lang, medyo hindi nagkakaroon ng space si Long para makuha din ng mismong waves sa Ate Chantel. Oo nga pala, sabi, speaking of hindi na nabigyan ng space, biglang kinalmot dito ni Super Marco at habang nangyayari yun yung Falcons AP Bren, tinry pa na kumuha doon ng purple buff against the Z of XYG. Again, things are looking good. Malaking kaalaman dito ng Falcons AP Bren. Kailangan lang nilang ituloy yung tempo na kanilang ginagawa. At yung tempo na ginagawa ng Falcons AP Bren, slowly building a lead of 5,000 at dahan-dahan na rin umiikot. And speaking of the goal difference as well, lamang si FlapTZ against KelVJ. So dito pa lang medyo gusto atang i-push din ang XP lane Ate Chantel. Oh, grabe yung pressure na ipinapakita dito ng Falcons AP Bren. At hindi na nga ito na depensahan ng XYG. Parang sumakto talaga dun sa sinabi nila Coach Ducky na gusto na bumawi. At ito, ang ating another diversion play. Huhulaan natin yan mamaya kung real or fake. So yun yung natin. Kasi pag diversion talaga, hindi mo malalaman kung may setup play pa talaga, kung itutuloy nila or hindi. At makikita natin in all turtles ay pupunta dito sa side ng Falcons AP Bren. Luyi talaga yun is really a top tier, a top option, especially with teams na mas magiging high tempo ang kanilang gameplay. Yung team mastery nito is all about trust. Dahil ang Falcons AP Bren mukhang gusto at AP tuloy yung gitnang tower. Merong implosion doon, pero napaganda pagpasok doon ni FlapTZ at topawin na si Super Marco para dito sa ating laban. At mukhang mabibilitan pa mga players dito na XYG na umatras na lang muna habang kinukuha ng Falcons AP Bren yung Torre sa gitna. At doon pa lang na corner ang XYG dahil lang sa penalty zone play ni FlapTZ. Hindi mo na nakalapit, hindi na depensa yung unang Torre dahil ngayon dahan-dahan na ang umiikot ang Falcons AP Bren na kunin ang depensa ng XYG. Saka ito makikita natin, OSX, yung item pa lang dito ni Ogwen. Parang pa-dominance ice yung isa niya, no? Parang more on the chop suey build pa lang, no? Yes. At dito pa lang natin nakikita dahil na-mention mo nga dito si Ogwen, it's more likely sustaining the magic damage, the physical damage na pwede mong makuha kay Long. So dito pa lang, if ma-observe din natin kung ano yung naging simula ni KelTZ, I've mentioned about the Feather of Heaven. Instead, he went for the Holy Crystal. Oh, in which agad. May magic damage agad yung Julian na to na pwede i-spam na paulit-ulit, knowing na ang initiation ay pwede manggaling kay Guardian or ang Edith, pwede silang maalanganin doon mismo sa backline kung saan nagtatago mukhang may initiation nga! Oh, diversion play sana, pero magugulat dito ang side of Falcons AP Bren dahil naka-ready ang XYG. FlapTZ medyo aaray sa moment na yun, pero buhay pa rin yata. Makakatakas ba? Makakatakas nga talaga. And XYG nakakuha dito ng isang kill against Falcons AP Bren. Pero ito yung pinag-usapan ng panel natin kanina. Ano? Wala pang death si Super Marco at hindi pa nga rin mabibigyan kahit sinubukan na XYG. Sa unang araw, Super Marco slowly creating a retribution arc nung playoffs nung season 13. Yung pagka-bulletproof Super Marco na hindi nga talaga malalapitan yung gold laner na to, a world-class marksman na hindi pa rin talaga. And with the lead of 5-0, sobrang snowball talaga yung Falcons. Even looking at Spy the lead, kaka-mention lang natin. Game member of the fam, always ready to slay. 5-0 nga talaga. So, ilang percent ba yun? Kung 5 divided by 6,
times 100. Ilang percentage yun? Teka lang, calculate. Sa yung equals doon, yun yung percentage na kill participation. Correct. Super Marco ngayon. May compute nyo na lang. Yan. Dahil sa mga nanonood din sa Pilipinas, alas 5, mag-aalas 5 pa lang, pero bakbakan na kaagad. Merong call si Flap TZ. At meron din conceal play kay Ogwen. Look at the zone out na ginagawa ng Falcons AP na force out yung last insanity at magbaback away muna dito yung Falcons AP. Ang mismong si XYG. Oh, grabe. Ang ganda na napansin mo na nandun si Ogwen na naka-conceal. Dahil parang yung XYG, hindi na sila nakalapit. Parang dito ang pinapakita sa atin ng Falcons AP Bren is that yung type ng zone out nila is hindi naman pinakakailangan na mag-push through for a team fight. Yeah. Kasi nandun lang siya, parang mere presence niya na nasa harap siya ng mga players dito na XYG. Kung ikaw ay XYG, huwag na tayo mag-setup. Huwag na lang kasi kung iisipin mo din, may flicker pa din si Ogwen na pwede gamitin combo. So katulad na ginagawa niya ngayon positioning, alam nila kung anong threat ang makukuha ng XYG against Falcons AP Bren. Ngayon apat na tori ang naiiwan at dahan-dahang pinipressure ng Falcons AP Bren. Inhibitor turret sa taas! Grabe, nakita mo ba yung damage doon against Low? Kaya yung star player dito na XYG, aalis na lang muna. Kailangan madepensahan yung Lord at madedepensahan na nga dito na XYG. Pero meron pang minion wave dito sa may bandang gitna. Falcons AP Bren, talagang sila yata yung nagpapakitang gilas dito sa ating laban dahil hindi makadepensa or mahirap pumosisyon. Sa likod! Sa likod! Meron pagpasok doon na penalty zone kay Flap TZ. At doon pa nga, meron pag knock up against God Young. And Falcons AP Bren, aalis muna dito sa ating laro. NZ, namataan yata ni Kyle TZ. Naramdaman na gusto ding kumuha ng purple buff. At nagulat doon yung XYG. Falcons AP Bren, few initiating that diversion, the implosion play from Ogwen. Nagulat doon yung XYG dahil alam nila hindi sila bibitaw sa mismong tore nila. So doon pa lang yung damage na nakita mo, ang hapdi at ang sakit ang gagaling kay Super Marco pa lang. Oh, tsaka yung tama sinabi mo dito na hindi na in-expect, no? Parang kahit ako, kahit tayong mga nanonood, hindi natin in-expect na biglang may play. Ito pa ang kinagandahan. Yung mga unexpected plays from Falcons AP Bren, pwede pang idiretso. Tinry nila kanina yung diversion from few, tapos nakapasok si Ogwen, diretso implosion. Yung sa may top lane kanina, so yun yung kailangan bantayan dito ng XYG. And I gotta say, para dito sa Falcons AP Bren, talagang pinaghandaan nila itong araw na to. Pinaghandaan nila yung laban nila against XYG. Ginamit yung Spear of Destruction. Sila Kyle TZ at the rest of the Falcons AP Bren, grabe yung disiplina na ipinapakita. Nirespeto pa rin nila ang pwedeng maging comeback potential ng XYG. Pero nothing to sugarcoat about the lead. It's almost a 10K and also growing for this team na talagang zone out na lang nila. May Winter Crown na rin si Kyle TZ. So dito pa lang, ang daming combo na pwedeng ma-evade. At sobrang ganda din naging patch ng item na to dahil walang masastop sa mismong ultimate na gagawin mo. Yeah, at ito maganda kasi marahil iba sa mga nanonood ay hindi updated sa ating bagong batch, sa mga bagong items na. Huwag kayong magulat kung nag-iba na ang pangalan at nag-iba na rin ang itsura ng ilang mga items dito sa ating laro. So ito na, OSX, ang pinakatanong, makakapag-contest ba ang side ng XYG? Mukhang hindi na nga yata dahil Falcons AP Bren will secure that Lord at diretso pa doon sa Real. Diversion play! Sinong dito ka na makukuha? Mukhang diretso yung pangayata dito mga players ng XYG. Explosion or implosion pala. Tatamaan si God niyang aalis sa kanyang Gundam at atras muna. What an explosive play from Falcons AP Bren. Doon pa lang alam natin kung paano ginagawa ni Kyle TZ. Na-secure ko na yung turtle. Tara rekta doon, kumuha tayo ng mismo nilang kampo. Pero dito pa lang ginulat nila, sabay-sabay silang lahat. Naginulat na naman ng XYG at yung base mo silang kunin dahan-dahan. Ang pinakagusto sabihin dito na sa Falcons AP Bren, sabay-sabay tayong itaas ang ating kamay. Dahil dito sa ating laban, wala yata makakadepensa para sa XYG and Falcons AP Bren.